Dear Kuya Bono, maaga po akong, sige na nga, naglandi. 16 years old ay isa na akong ina ng isang poging bata, si Raybert, unang anak namin ni Albert. 18 lang si Albert noon and we had to wait until he's 21 sana para makapagpakasal ng legal pero hindi nangyari yon dahil naghiwalay kami. Ibang babae, immaturity, insensitivity at kakulangan ng pake ang mga puntos na negatibo kay Albert. Ang positive lang sa kanya noon ay gwapo siya, magaling sa kama at may kaya ang mga magulang niya at suportado nila kami. Kaya lang ay napakadalas na naming mag-away noon at akala ko nung una ay hindi niya ako kayang pagbuhatan ng kamay pero nagawa niya at pinanay-panay na. Mahal ko siya at may mga anak kami. Kaya lang ay mukha na akong 30 noon sa edad na 18 dahil sa konsumisyon. Dumating naman sa buhay ko si Derek. Tanggap niya kami ng mga anak ko kaya nagsama kami sa bahay nila kahit na hindi pumayag ang papa ko. 8 months lang Kuya Bono. Kasabay sa pagkakatuklas ko ng mga pangit na bagay tungkol kay Derek ay nag-e-effort ulit si Albert para bumalik kami sa kanya. Nakipaghiwalay ako kay Derek at nakipagbalikan ako kay Albert. Sinang-ayunan ng papa ko ang desisyon kong iyon kasi ganun din siya. Nagsumamon din daw siya ng one more chance noon kay mama, then pinanindigan niya na. Akala ni papa ay magiging applicable kay Albert yung one more chance. Well, akala ko din, magiging okay na talaga kami. Besides, mahal na mahal ko naman talaga siya. Pero paglaon, siguro after 2 years lang ay bumalik sa dati si Albert. That time, Kuya Bono, ay 2 na ang anak namin. At yung bunso ko, babae, si Alray, ay kaka 1-year-old lang noon. Nag-celebrate kami ng first birthday niya na wala si Albert kasi sa Tugigraw na siya nagtatrabaho noon at alanganin daw kung uuwi pa siya. Inaway ko siya sa cellphone noon. Sinabihan ko pa na huwag na siyang magpapakita sa amin. In short, muli ko ding naranasan lahat ng pangit na damdamin at sitwasyon ng isang babaeng nagpapakatanga sa pag-ibig pero hindi nasusuklian ng tama. Pero bago ako nakipaghiwalay ulit kay Albert noon, Kuya Bono, ay nag-attempt akong sumulat sa programa mo noon sa radyo. Taong 2003 noon yun. Pero nung patapos na ako sa aking pagsusulat ay nagbago na ang gusto ko sa buhay. Ang malabis kong pag-ibig kay Albert ay itinuring kong malaking katangahan. At dapat ko itong ikahiya kapag narinig ng ibang tao kaya yung kwento ko ay hindi ko na tinapos. Oo, hindi ko tinapos ang kwento ko pero tinapos ko ang relasyon namin ni Albert. Kaya lang bago yun, Kuya Bono, ay may part noong una na pinagsisihan ko ang desisyon ko makipaghiwalay ulit kay Albert. Lalo na nung malaman kong may iba na siya. Nagpakagaga pa ako noon. Nagpunta ako ng Tugigraw noon, Kuya Bono. By the way, taga-Apari kami ni Albert. Sa bahay ng parents niya kami tumira noon pero both parents niya ay nasa abroad. Ang panganay nilang kapatid na isang bakla lang ang kasama namin sa malaking bahay nila. So umalis kami sa bahay nila, dala ko ang 2 anak ko. Umuwi kami sa bahay ng parents ko. Tutol si mama sa ginawa ko pero wala siyang nagawa dahil DH siya noon sa Singapore. Si papa naman gustong-gustong hiwalayan ko si Alex dahil naaawa siya sa akin. Alam daw niya ang pakiramdam ng biktima ng isang babaerong asawa kasi ginawa din daw niya noon yun kay mama. Well, si Papa Kuya Bono ay isang lalaking hindi solid sa kanyang mga desisyon. Pabago-bago siya, depende sa sitwasyon. So yun nga, akala ko kaya ko na wala na ulit kami ni Albert. Kung nung una hindi ko nagawang manindigan sa desisyon kong mawala siya sa buhay ko,
For the second time ka ako noon ay kakayanin ko na. Kaya lang ay sobra-sobra ko siyang mahal talaga. Akala ko kaya kong supilin yung pagmamahal ko sa kanya. Pero nung malaman ko na may bago na siya, noon na ako naloka. Sa Tuguegarao na siya nagtatrabaho noon, Kuya Bono. Pinuntahan ko siya at sabi ko sa sarili ko noon, hindi ako uuwi na hindi ko siya kasama or else sa korte na kami magkikita. Inihabilin ko kay Papa ang 2 anak ko noon. Nagpunta ako ng Tuguegarao. Ang mali ko, habang daan ay tinitext ko si Albert. Kaya alam niyang pupuntahan ko sila at nakapagtago sila. Alam ko si Albert ang kaya kong gawin, Kuya Bono. Wala akong pakialam kung anong kahihinatnan ng mga desisyon ko. Basta gusto kong mangyari ang gusto kong mangyari. May nakapagsabi sa akin na nagpunta sila sa Peña Blanca, sa barangay ng babae niya na ang pangalan ay Angelica. Kahit hapon na noon, sinundan ko sila. Nagtanong-tanong ako sa mga tao sa barangay na yon pero nakakalito ang mga sinasabi ng mga napagtatanungan ko. Halatang ilan sa kanila ay pinagtatakpan si Angelica. Ang dami kong nakausap, buong barangay ay nakalughog ko. Magkakalayo pa ang mga bahay, pulo-pulo ang mga purok. Ginalugad ko, makita lang si Albert. Inabot ako ng gabi, Kuya Bono, pero hindi ko sila nakita. Cannot be reached ang number ni Albert. Pasado 9:00 na ng gabi, umiiyak ako sa isang waiting shed dahil wala na akong masakyan pabalik ng Tuguegarao. 300 pesos na lang ang pera ko noon at ayaw tanggapin ng mga tricycle driver na pinakausapan kong maarkila papuntang Tuguegarao. Liblib kasi ang barangay na yon. Wala akong choice, Kuya Bono, kundi ang maglakad kahit medyo madilim. Oo, kabilugan ng buwan noon pero hindi ko pa rin malinaw na nakikita ang dinadaanan ko kaya't may mga pagkakataong nakakatapak ako ng kung ano-ano sa bako-bako at butas-butas na kalsada. Nakatapak pa nga ako ng dumi ng kalabaw o baka at naging problema ko pa noon kung saan ko huhugasan ang paa ko. Pasado 10:00 na noon sa relo ko. Naglalakad pa rin ako. Ramdam ko magkahalong pagod at gutom dahil hindi pa ako naghahapunan. Then sa isang maliit na bahay sa tabi ng kalsada ay narinig ko ang iyak ng baby. Kasabay ng pagsindi ng ilaw ng maliit na bahay, naalala ko ang mga anak ko, lalo na ang bunso kong si Al Ray. Kaagad bumalong ang mga luha ko at binilisan pa ang paghakbang ng mga paa kong may bahid pa ng tae ng kalabaw. Kailangan kong makauwi na kaagad ng apari. Kasabay ng pag-iyak ko noon ay ang desisyong pabayaan na lang si Albert at itutuon ko na lang ang buong atensyon at pagmamahal ko sa mga anak ko. Nag-try akong bumalik ng pag-aaral. Utos yun ni Mama pero hindi ko natapos ang BSBA na course ko sa Lyceum of Apari. Nakadalawang taon naman ako bago ko naisipang buksan na lang ulit ang sari-sari store ni Mama na isinara niya simula nung mag-abroad siya. Ang tindahan na yon ay tinamaan pa noon ng road widening. Sinabi ng municipal engineer na gigibain yon pero inilaban ni Papa na huwag itong galawin dahil bubuksan ulit ni Mama yon kapag siya ay nag-for good na. Pero that time ay malayo pang umuwi si Mama dahil may mga nakababatang kapatid pa akong nagsisipag-aral at ako ang sumukot tinamad ng mag-aral kaya't nakiusap nga ako kay Mama na
bubuksan ko ang tindahan niya at bibigyan niya ako ng kapital. Matapos ang mahabang pagdadalawang isip ay pumayag naman si Mama. Masaya ako nung magbukas ako ng tindahan, Kuya Bono. May kalakihan kasi talaga ang lumang tindahan ni Mama na pininturahan pa ni Papa ang labas at loob ng kulay yellow na may accent na blue. Pero hindi lang sa pagsisimula ko ng maliit na business ang dahilan kung bakit ako naging masaya, kundi dahil makakasama ko na sa bawat oras ang mga anak ko. Kahit kasi nasa school ako, Kuya Bono, ay sila pa rin naman ang laman ng isip ko. May pagkabingi kasi si Papa, kaya hindi ka ganyan naririnig ang hinaing ng mga anak ko. Ilang beses kong nasaksihan ang paglalambing ni Raybert sa kanya noon kapag may gusto siya pero hindi siya naririnig ni Papa. So yun nga, inopen ko ang sari-sari store ni Mama, pero ito'y naging dahilan ng paghina ko sa pag-iwas sa mga lalaking gusto akong ligawan. Maraming nagsasabing maganda ako, Kuya Bono, pero hindi ako believe. Isa pa may mga anak nga ako, kaya nagduda ako sa intensyon ng mga lalaking inugaling tumambay sa tindahan ko para lang malapitan ako. Ang aming barangay kasi, Kuya Bono, ay nasa boundary ng dalawang barangay. Malapit lang din ito sa poblasyon at seawall, kaya kahit doon ako isinilang at lumaki ay hindi ko kilala lahat ng mga bumibili sa tindahan ko. Though karamihan ay kilala ko naman. Sina Benny at Harold na dalawa sa nagpakita ng motibo sa akin ay naging schoolmate ko nung elementary, pero mas ahead sila sa akin. Kaya naman silang dalawa, sina Harold at Benny, ang pinakisamahan ko ng maayos. Sina Arvic at Noel naman ay mga hindi ko talaga kilala, pero sila ang mas masugid sa panliligaw sa akin. Si Arvic, yung tipong kahit marami siyang tindahang nadadaanan mula sa bahay na inuupahan nila, ay sa akin pa siya bibili. Yung tipong kasin layo lang ng supermarket sa poblasyon ng tindahan ko mula sa bahay nila, ay sa akin pa siya bibili ng napakarami. Madalas ay tuwing sweldo niya sa kasa ng motor kung saan siya nagtatrabaho noon. Si Noel naman ang pinakamalapit ang tirahan sa tindahan ko. Malaki ang kanyang pamilya at lahat ng pamangkin niya ay inuutusan niyang sa akin bibili. Tuloy pati ang ilang school supplies noon ay isinali ko sa mga paninda ko. Hindi personal na magkakilala sina Arvic at Noel, Kuya Bono. Siguro magkakilala sa mukha pero hindi sila acquainted, at paglaon ay sa kanilang dalawa unti-unting nahulog ang puso ko. Pero liban sa paalala ng papa ko ay nag-ingat ako. May damdamin pa ako kay Albert noon, inaamin ko, at kung hindi ako nagpigil ay nagamit ko sana ang damdamin kong iyon sa aking dating partner para pumatol na sa iba upang daglian ko na siyang makalimutan, pero naghinay-hinay ako. At pilit kong itinutuon talaga ang panahon ko sa mga anak ko, sa maliit kong negosyo, at nakipaglaban ako sa tuksong hatid ng dalawang lalaking ito, sina Arvic at Noel. Normal sa babae, lalo na sa edad ko noon na 20, ang makadama ng pananabik sa katawan ng lalaki, pero pilit kong pinaglabanan yun, Kuya Bono. At ginawan ko na lang ng paraan para maibsan ang init ng katawan, huwag lang muling masabak sa relasyong baka paglaon ay pagsisihan ko lang. Dumaan ng maraming taon, Kuya Bono, kasabay ng paglaki ng mga anak ko ay nakikita ko ang mga karakter nila. Hindi solid ang pagkalalaki ng panganay kong si Raybert. Actually, maliit pa siya ay nahahalata ko na. Mga bagay na pambabae ang gusto niya at malambot talaga siyang kumilos at magsalita. Si Al Ray naman, ang aking bunso,
Sa kanya ko sobrang natutuwa dahil matalino siya, Kuya Bono, at nahilig talaga sa pagbabasa at panonood ng mga kids shows sa TV na educational. Sinuportahan ko ang hilig niya at nung kinder pa lang siya ay kabisado niya na lahat ng capitals ng mga probinsya ng Pilipinas. Memoryado na rin niya ang nasa 80% siguro ng mga flags ng iba't ibang bansa. Grade 1 si Alray ay marunong na siyang mag-multiplication at nahilig din siya sa pagsasalita ng English. Impluwensya ng napapanood niyang mga English shows sa TV. Sila ang dalawa actually ng kuya niya, banding nila ang panunood ng TV. Pero malayong mas mature ang bunso ko pagdating sa maraming bagay, maging sa kalinisan sa katawan at sa bahay. Madalas ay naririnig kong pinagagalitan niya ang kuya niya kapag nagkakalat ito o nadudumihan ang kanyang damit. Natutuwa ako sa kanila, Kuya Bono. May mga pagkakataong napapaluhan na lang ako dahil sa matinding pasasalamat sa Diyos dahil kahit hindi ako sinuwerte sa tatay nila ay bumawi naman ako sa dalawang bata. Noon pa lang, Kuya Bono, ay nagsimula na akong mangarap para sa maningning na kinabukasan ng mga anak ko. At nasabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para sa kanila kahit na ang kapalit nito ay ang pagtitiis kong huwag nang lumigaya pa sa piling ng sino mang lalaki. Kaya noon, Kuya Bono, ay tinapat ko ang dalawa kong masugid na suitors, sina Arvic at Noel. Sinabi kong ibaling na lang nila sa iba ang intensyon nila dahil ako, ang mga anak ko na ang buhay ko. Period. Sa totoo lang, Kuya Bono, ay hindi madali para sa akin noon ang supili ng sarili kong damdamin at pagnanasa ng katabang lupa ko para sa isang lalaki, lalo na't bata pa ako noon. Isang taong mahigit na nanligaw ang dalawa sa akin at nasa akin ang pag-amin na si Arvic ay gustong-gusto ko na dahil liban sa mabait ay makisig pa. Hindi siya yung sobrang gwapo pero malakas ang appeal niya. Athletic kasi ang pangangatawan niya at kitang-kita kong inaalagaan niya ang sarili niya. Kahit hindi siya maputi ay makinis ang balat niya at wala kang makikitang kahit maliit na pimple or peklat na pinagmulan ng pimple. Oo, aaminin ko, Kuya Bono, na nagsasariling sikap ako noon upang mapawi ang pag-iinit ng katawan ko, lalo na kapag wala akong ginagawa, nasa school ang mga bata at wala namang bumibili sa tindahan ko. Makakadama ako ng biglang pag-iinit ng katawan. Papasok ako sa bahay, isasarado ang pinto ng kwarto at doon ay tutulungan ko ang sarili kong makaraos. At si Arvic, Kuya Bono, ang ini-imagine kong kaulayaw ko sa mainit na tagpo. Sorry po sa mga moralista dyan pero tao lang po ako at kainitan ko nga noon. Subalit pinaglabanan ko ang kainitan ko dahil pilit kong itinutok ang atensyon at pagmamahal ko sa mga anak ko. Oo, pinupuri ako ng iba, lalo na ng mga kamag-anak at mga kaibigan ko, pero hindi nila alam ang paghihirap na dinadanas ko, mapaglabanan lang ang tuksong nakabandera sa harap ko. Ilang beses ko bang isinigaw ang salitang no sa mga pagkakataong gusto ko nang sagutin si Arvic. Pilit kong iginuguhit sa utak ko na dapat magduda ako at huwag magtiwala sa mga matatamis niyang salita. Oo, Kuya Bono, tanggap na tanggap ako ni Arvic. Malapit pa nga siya sa mga anak ko pero hindi nabubura sa isipan kong mas matamis magsalita si Albert noong nanliligaw pa lang siya sa akin at maging noong muli niya akong ligawan. Hindi ko na iwasang ikumpara si Arvic kay Albert at sinimento ko sa utak ko yung pagdududa na hanggang sa una lang sila pero kalaunan ay dusa na ang ihahatid nila. Umuukil-kil din lagi sa isipan ko na
Iba ang mga anak ko, iba rin ang lalaki. Yung maidudulot nilang saya o ligaya sana sa buhay ko. May mga pangangailangan ako na lalaki lang ang makakapagbigay. Kahit sinong babae siguro sa edad na 20 hanggang 30, naroon pa yung kainitan ng pagnanasa. Pero dahil sa takot ko na masaktan ulit, yung takot na maging hadlang ang lalaking ito para sa mga pangarap ko sa mga anak ko, pinuwersa ko ang sarili ko, Kuya Bono, na iwasan na lang si Arvic. At dahil sa awa ko sa mga anak kong mahal na mahal ko, kasi maraming bagay ang wala sila at kinaiinggitan nila sa ibang bata, nagdesisyon akong isara na lang ulit ang tindahan ng mama ko at mag-abroad na lang din kagaya ng aking ina. "28 years old na ako noon, Kuya Bono. Grade 3 na ang bunso kong si Alray at consistent first honor sa elementary school sa aming barangay. Hindi rin nawawala sa pwesto bilang class president dahil liban sa matalino ay siya pa ang pinakamature sa buong klase nila. Yung teacher nga niya nung grade 1 siya ang nakapagbiro sa akin ng ganito, "Raylene, yung anak mo si Alray, parang matandang nakakubli sa katawan ng isang bata." At tama siya, Kuya Bono. Walang araw noon na hindi ako namangha sa anak kong yun. Actually, kinder pa lang siya ay nakakatikim na kami ni Papa ng sermon sa kanya kapag may napansin siyang nagawa naming mali sa paningin niya. Maging si Lola Lolita na noon ay sa amin na nakatira matapos mabiyuda ng aming lolo, lubha ding nagagalak sa gawin ng kanyang apo sa tuhod na si Alray. Ngunit nababanas naman siya sa kaartehan ng anak kong bakla. Hindi ko maintindihan actually si Lola Lolita kasi dati siyang college teacher, ngunit galit na galit sa mga bakla. Oo, Kuya Bono, na tuluyang maging Becky ang panganay ko at sa akin yon ay okay lang, pero hindi sa tatay niyang si Albert. Nandito pa ako sa Pilipinas noong mag-text sa akin si Albert matapos niyang makita sa harap ng elementary school ang panganay ko at tinext niya ako ng ganito, "Raylene, bakit gano'n naman yung anak mo? Wala sa lahi namin ang bakla. Hindi mo ba kayang ayusin yun habang maaga pa?" Sa totoo lang ay napahalakhak ako sa text na yun ni Albert bago ko siya na-replyan ng ganito, "Ano namang pakialam ko sa lahi niyo? At sa lahi namin dati wala ding bakla pero ngayon meron na." Hindi na siya nag-reply, Kuya Bono, dahil in the first place, alam kong hindi siya dapat nag-text ng ganon dahil kapag nag-text pa siya, tatambakan ko siya ng panunumbat. Oo, nagbibigay naman siya paminsan-minsan kay Papa ng pera para sa mga bata, pero hindi sapat yun para magkaroon siya ng karapatang pakialaman ng pagkatao ng anak ko. Sorry po sa mga kontra sa opinion ko. Siguro meron din dyan na kagaya ni Albert na naniniwalang maayos pa ang kabaklaan ng isang bata, pero ako, I never bothered. Sa sinapupunan ko nagmula yon, bakit naman hindi ko matatanggap? Nasa Singapore pa si Mama nung mag-abroad ako, Kuya Bono, kasi marami pa akong nakababatang kapatid na pinag-aaral niya. Isa pang dahilan yon kung bakit masasabi kong hirap talaga kami noon dahil nasa mga kapatid ko talaga ang pondo at gastusan. Si Papa naman ay nagsasaka ng kapirasong lupa sa gawing likod ng bahay namin noon, pero yun ay halos pang bigas lang namin hanggang sa susunod ulit na anihan. Ewan ko kung masyado lang ako nag-overact sa sitwasyon ng mga anak ko at naramdaman kong kawawa sila dahil maraming bagay ang hindi ko na ibibigay sa kanila. Pinakaayaw ko, Kuya Bono, ay ang makita ang mga anak ko na naiinggit sa ibang bata. Nalulusaw talaga ang puso ko kapag ganon, lalo na kung wala akong magawa.
Kaya naman masasabi kong para sa kanila talaga ang pag-a-abroad ko. Malaki ang pasasalamat ko kay Lola Lolita dahil naging sobrang malapit ang bunso ko sa kanya, kaya naman hindi naging mabigat sa loob ko noon ang umalis ng bansa. Yung panganay ko naman ay naging sobrang independent kaya kahit hindi siya masyadong gusto ni Lola, ay hindi pa rin ako nag-alala. Monitored ko pa rin naman sila kahit nasa Singapore na ako. Uso na noon ang Facebook at babad si Papa doon dahil kay Mama na nasa Singapore pa noon. Kaya kay Papa ako nakikibalita regularly sa mga anak ko, and so far Kuya Bono, sa 7 taon ko sa Singapore noon ay wala namang naging problema. Impressed pa rin ako sa mga anak ko, lalo na sa aking bunso na talagang mature at matalino. Kahit nung high school na siya ay hindi pa rin siya nawawala sa top 10 performing students. So kalmado at palagay ang loob ko sa sitwasyon namin noon. At dahil dito ay nagkaroon din ako ng maraming pagkakataong maglibang, at least sa pamamagitan ng social media. Kasama na dito ang pakikinig pa rin sa iyong programa sa YouTube, Kuya Bono, at pakikipag-chat sa mga friends at mga lalaking ang gusto ay more than friends. That time ay hiwalay na sa asawa niya si Harold, ang kabarangay kong nagsimulang manligaw nung muli kong buksan ang tindahan ng mama ko. Pero nabaling kay Lovely ang atensyon ni Harold. Kalaunan sila ay nagpakasal pero 4 na taon lang ang itinagal ng kanilang pagsasama dahil hindi nasiyahan si Lovely sa buhay na ibinigay sa kanya ni Harold. Nagkaroon sila ng isang anak pero kinuha ito ni Lovely dahil nakatagpo siya ng lalaking may kaya. Si Harold naman ay nag-abroad sa Saudi at nung time na naroon siya, nasa Singapore naman ako. At madalas kaming magka-chat at seryoso siya sa kanyang panliligaw. Sabi niya ay hindi ko na daw pwedeng idahilan na may mga anak na ako dahil pareho na kami. Si Albert naman, Kuya Bono, ay single. Noong pangatlong pagkakataong bumalik ako ng Singapore matapos ng pagbabakasyon ko. At noon ay napapadalas ang pag-chat-chat ni Albert sa akin. Noon na rin siya nagsimulang maging aktibo sa paglapit sa mga anak ko, lalo na kay bunso na siyang madalas mga ilangan ng parent dahil sa mga activities nila sa school. At si Albert ang kinukuha niya. Hinayaan ko lang si Albert na lumapit sa mga anak ko kasi wala nga ako sa tabi nila at 2 matanda lang ang tumitingin sa kanila kaya mabuti na kung naroon din siya para sa kanila. Kaya lang nararamdaman ko noon, Kuya Bono, ang paglapit ni Albert sa mga bata ay bahagi ng kanyang pagbuwelo para makabalik sa amin. Alam kong gusto rin ng mga anak ko na mabuo ulit kami, pero para naman sa akin ay kung magmamahal man ako ulit, siguro hindi na kay Albert, kundi kay Arvic na lang. Si Arvic, kahit nung basti din ko siya ay saglit lang na naglaylo sa pagte-text at pagchat-chat sa akin. Kalaunan ay tinanggap niya na friends na lang kami. Hindi man siya madalas mag-chat noong nasa Singapore na ako pero sa tuwing may pagkakataon ay nangungumusta siya. At hanggang noong 35 na ako at siya ay 37 ay wala pa rin siyang asawa. Ayokong maging assuming noon para sabihing hinihintay niya ako. Hindi po ganon, kundi naging napaka-responsableng kuya lang siya sa mga kapatid niya dahil simula nung pumanaw ang tatay nila ay siya na ang tumayong padre di pamilya. May kapatid pa siyang babae na iniwan din ng asawa. May 2 maliliit na anak ng kapatid niyang yon at si Arvic din ang pumasan sa responsibilidad sa mga pamangkin niya. Yung ganong klase ng lalaki, Kuya Bono, sinong babae ba ang hindi siya papangaraping maging asawa? Liban sa may itsura, mukhang yummy, mabait pa at responsable. Hindi ko nga naiwasang tanungin siya isang gabi noong magka-chat kami.
Hindi ka na ba talaga mag-aasawa? Ibubuhos mo na ang panahon mo sa mga kapatid at pamangkin mo? Ang sagot niya, Kuya Bono, ay mag-aasawa. Hindi pa nga lang ngayon dahil kailangan pa ako ng mga bata. Pero may girlfriend ka? Tanong ko pa kahit alam kong nakakahiya. Wala, pero may mga friends akong babae. Friends with benefit. Yes, sagot niya. Na-curious tuloy ako kung anong klaseng mga babae yon, pero hindi niya ako sinagot. Secret lang daw yon. Ako na lang ang nag-conclude na siguro may mga asawa ang mga babaeng yon. Mga OFW siguro ang mga mister nila kaya't kagaya ko silang tigang at pinili na lang na makipaglaro sa kanya. Kung sa iba, negative yon. At medyo din sa akin kung sakaling tama ang hinala ko kasi kasalanan yun, di ba? Pero lalaki lang din si Arvic at hindi siya santo. Sa katunayan, nung time na yon na walang problema sa pamilya ko, naisip ko pa na kung sakaling lapitan ulit ako ni Arvic at aloking maging friend niya with benefit, papatulan ko siya. Dalawang beses din ako nakapagbakasyon, Kuya Bono, 2015 at 2018. Pangatlong balik ko ng Singapore noon, mahigit isang taon pa lang ako sa aking pangatlong kontrata, November 2019. At noon lang ako nakatanggap ng masamang balita sa pamilya ko. At mismong kay Al Ray, ang anak kong bunso na noon ay 16 years old lang at kasalukuyang grade 11, siya pa mismo ang nag-chat sa akin ng ganito. Mama, umuwi ka na. Mag-aasawa na ako. Nireplyan ko siya ng haha, Kuya Bono, dahil inisip kong pinaprank lang ako. Pero ang reply niya sa haha ko ay isang picture kung saan may gwapong lalaki siyang kayakap. Hindi ako makapaniwala, Kuya Bono, dahil of all people, yung anak kong alam kong napakatino, masipag mag-aral, may mataas na pangarap pa ang magagaya sa kanyang gagang ina. Umiyak ako, Kuya Bono, habang kausap ko siya sa cellphone. Pero hindi ko na bago ang desisyon niya dahil may buhay na raw sa sinapupunan niya. At kailangan kong umuwi upang maging formal ang paglipat niya sa bahay ng boyfriend niyang si Aris. Gaya ng ama ni Albert, 18 lang din si Aris at hindi na nag-aaral dahil mayroon siyang sariling business. Lahat ng tanong ko, may sagot ang anak ko. Bakit bigla-bigla? Bakit mo binigay ang puri mo? Bakit magsasama na kayo? Lahat may sagot siya na hindi ko nagawang katwiranan ng sarili kong opinyon. Huling tanong ko noon sa kanya, Kuya Bono, gusto mo bang magaya sa akin? Ang sagot niya, I don't think magagaya ako sa'yo, Mama, kasi hindi kagaya ni Papa si Aris. But in case na magkapareho tayo ng kapalaran, wala pa rin akong pagsisisihan kasi nagawa mo, Mama. And I thank you so much for everything. Ngayon titigil ka na sa pag-aalala sa amin ni Kuya. Sarili mong kaligayahan naman ang harapin mo, Ma. Bata ka pa, and I want you to be happy. Ewan ko kung bakit ako napaluha sa sinabing ito ng anak ko. Sa totoo lang, tiwala naman ako sa kakayahan ng anak ko. Naramdaman ko rin kahit papano na baka hindi nga niya pagsisihan ng desisyon niya. But I hate to think na kaya niya ginawa yun para matapos na ang obligasyon ko sa kanya. Umuwi nga ako noon para makipag-usap sa parents ni Ares. Stepfather lang din niya ang nakalakhan niyang ama dahil kagaya din ng tatay ni Al Ray ang tatay niya. Maayos naman silang kausap, Kuya Bono. Mababait sila at talagang may sinabi sila sa buhay.
Mas magagara pa nga ang mga gamit nila sa loob ng bahay nila kaysa sa mga gamit ng bahay ng amo ko noon. Business inclined sila at maging si Aris na 16 years old pa lang daw noon ay may dalawa ng small businesses. Matalino din si Aris. Halata ako sa pananalita niya. Bagay talaga sila ng anak ko pero sabi ni Al Ray, wala daw siyang panama sa talino ng boyfriend niya kaya bound na bound siya. Alam mo yun, Kuya Bonong, kung kausapin ako ng anak ko noon, akala niya payag na ako at parang wala na akong magagawa. Pero mali siya. Dahil bago ako umuwi noon ay nagbago ang isip ko at hindi ako pumayag sa gustong mangyari ng anak ko. Lumuha pa ako sa harap ng parents ni Aris, nagmakaawang huwag muna dahil mga bata pa sila, lalo na ang anak ko. Nagulat sila kasi akala nila walang problema. Dahil base daw sa kwento ni Al Ray sa kanila ay hindi ako kumontra. Kaya lang ay mahal na mahal ko ang anak ko, Kuya Bono, at natural lang sa akin bilang ina na ayoko siyang magaya sa akin. Mataas ang boses ni Al Ray nung sabihin niyang, hindi nga ako magagaya sa'yo kasi yang si Aris hindi kagaya ni Papa. Maakala ko okay na tayo. Pasensya na po sa inyo at sa iyo din, Aris. Pero hindi niyo maiaalis sa akin na magduda. Nagkamali na ako minsan sa lalaki. At ako din, anak. Nung bago pa lang kami ng papa mo, hindi ko nasabing mali siya. Kasi tiwala ako sa kanya. Anak, ayoko nung maranasan mo yung dinanas ko. I know, ma. Pero gaya mo, wala ding nagawa si Lolo at Lola noon. Ikaw din ang nasunod. At ako din ang masusunod, ma. I'm sorry, pero dito na ako titira. Ang tagal, Kuya Bono, na solo kong kinausap ang anak ko. Kulang na lang ay lumuhod ako sa harap niya, maiuwi ko lang siya. Lalo na nung nahuli ko siyang nagsinungaling sa akin tungkol sa pagbubuntis daw niya, hindi naman pala. Kaya lang, hindi ko pa rin siya naisama pa uwi. Alam kong mali at hindi magaan sa dibdib ko noon ang sinabi ko bago ako umalis. Kung hindi kita maiuwi sa mahinahong paraan, dadaanin ko sa legal na paraan. Pupunta ka sa pulis? Kung kailangan, Al Ray, tandaan mo 16 ka lang. Noon ay nakita kong gumuhit sa mukha ng anak ko ang galit. Pero sinikap niyang huminahon at matapos ng isang malalim na buntong hininga, ang sabi niya ay, "Kino-complicate mo lang, ma. But I tell you, wala kang magagawa. At kung magpapatuloy ka pa sa mga binabalak mo, baka hindi mo na ako makita." Noong pag-uwi ko na yun, Kuya Bono, ay matandang-matanda na si Lola Lolita. 93 na siya noon. At kinausap niya ako bago ako bumalik ng Singapore. Nagpapaalam na siya. Ang sabi niya ay baka hindi na raw kami makapag-uusap ulit. Ang sabi ko naman, huwag kang papayag, Lola. Lalakas ka pa. Basta't iinumin mo lang ang mga gamot mo. Diba, mananalo ka pa sa kaso mo sa lupa. At kapag umabot ka ng 100, may matatanggap ka pang pera sa gobyerno. Kaso ang sagot niya ay, Raylene, nothing is permanent. Yung lupa, yung pera, yun ay mga bagay na hindi natin matatawag na pagmamay-ari natin. Dahil ang tunay na pagmamay-ari ay hindi mawawala sa atin. Hindi na ipapasa, hindi na aagaw ng iba. Pati buhay natin, Raylene, hindi sa atin. Hiram lang natin sa Diyos. And here is the truth. We don't own anything. Si Lola Kuya Bono ay dating English professor sa MMSU, Batak, Ilocos Norte.
Tatlo ang kanyang anak pero isa lang ang nakapagtapos ng college. Yun lang panganay niya na nasa Amerika na at nagawa nitong isanla ang kanilang lupa na siyang ginamit niya sa pagpunta sa Amerika. Narimata yung lupa na yon at nung una, sinimulang ilaban ni Lolo ngunit nakamatayan niya kaya si Lola ang nagpatuloy sa pag-attend sa mga hearing sa korte. Raylin na po, huwag mo nang ikalungkot ang ginawa ng anak mo. Hayaan mo na siya at huwag mo nang piliting bawiin siya sa poder mo dahil maging siya, kahit galing pa siya sa sinapupunan mo, ay hindi mo siya pagmamayari. Just like your first partner, si Albert ba yun? He was never yours. Raylin, in this life, you must learn to accept this simple fact. Nothing and no one is yours. Everything is temporary. So, ang dapat mong gawin, maging masaya ka lang sa kung sino at kung anong meron ka sa kasalukuyan habang nariyan pa sila. And I see, kulang sa buhay mo ay asawa. Raylin, maghanap ka at ituring mo siyang katuwang lang sa buhay, hindi pagmamayari. Napilit kong magpa-check up si Lola Kuya Bono pero inadmit siya sa ospital para daw maobserbahan, maggawa ng mga test. Ako ang nagbantay sa kanya sa ospital nung gabing yon. Pasado alas 7 ay bumukas ang pinto ng kwarto ni Lola Lolita sa ospital at 2 taong magkaakbay pa ang nakangiting pumasok. Sina Al Ray at ang papa niyang si Albert. Lumingon si Al Ray sa pinto pagkapasok nila at saka tumingin sa akin. Andyan si Arisma, kasama si Kuya pero ayaw nilang pumasok. Sabi ni Al Ray sabay sulyap kay Lola Lolita. Gets ko ang gesture na yon dahil hindi gusto ni Lola Lolita ang anak mong bakla. That time kasi ay ladlad na ang anak ko at iba ang aurahan niya. Hindi lang basta na pag-girl kundi malala at nadidisappoint si Lola kapag nakikita niya si Raybert. Kumusta? Bati sa akin ni Albert. Si Lola ang kumustahin mo. Di ba siya ang dahilan kung bakit ka nandito? Lalabas muna ako, ma. Paalam ni Alri at hindi ko yan nagustuhan kaya pinandilatan ko siya. Natawa si Albert bago niya sinabing, ang bilis ng araw, Raylin. Parang kailan lang. Albert, sure ka na gusto mong balikan ang nakaraan? Natigilan siya. Tumingin sa akin pero ako'y nakatingin kay Lola. Raylin, nagbabago ang tao, maging ang panahon. Inaamin ko na sobrang dami kong pagkakamali. Pero alam mo bang, sa bawat pagkakamali ko, natututo ako. At hindi nawawala sa isip at puso ko na sana isang araw magkaroon ulit ako ng pagkakataong ipakilala ang sarili ko sa iyo bilang isang taong nagbago na at natuto. Narinig ko lahat ng sinabi ni Albert at nauunawaan ko siya, Kuya Bono, pero hindi ako nagsalita. Naramdaman ko ang pagpatong ng kamay ni Lola sa palad ko kaya napalingon ako sa kanya at nakita kong nakangiti siya at marahang tumango bilang pagsang-ayon sa sinabi ng ama ng mga anak ko. Natanggal ang belo sa ulo ko dahil sa malakas na hangin kasi
Nasa tuktok ako ng bus. Naka-wedding gown ako, all white. At hinayaan ko na lang ang belo ko na tinangay ng hangin. Kumapit na lang ako noon sa guardrail ng kulay maroon na big bus kasi walang humahawak sa akin. At paglingon ko sa likod ko ay nag-iisa pala ako sa top deck ng big bus. Panaginip lang yon. Napanaginipan ko noong nakasakay ako ng bus papuntang Maynila dahil babalik na ako ng Singapore. Big bus pa talaga ng Singapore ang nasa panaginip ko. Well, at least naranasan kong sumakay sa bus na yon na nakikita ko lang sa Singapore. Balita ko kasi ay nasa $60 ang bayad kapag sumakay ka doon. Pero nakasal ako, Kuya Bono, sa totoong buhay. Pinakasalan ko ang lalaking pinili ng mga anak ko para sa akin. Pero bago yun ay mahigit 1 taon muna kaming nag-chat at nagsukatan ng kaseryosohan, syaga, nagkaalaman ng mga plano pa sa buhay. At yung plano niya ay nagandahan ko to the extent na pinahiram pa namin siya ng pera para masimulan niya ang kanyang negosyo. Ako, ang anak kong si Al Ray ang nagpahiram sa kanya ng pera. Kaya nakapagbukas siya ng motor shop sa bayan nila. Yun kasi ang hilig niya at sobrang dami niya ng alam tungkol sa motor kasi yun mulat sa pulang trabaho niya. Kaya lang ay nagka-pandemic, Kuya Bono, kaya't nagsara ang shop niya at sa bahay na lang siya rumarakit noon kahit bawal. August 2021, humupa na ang pandemya kaya't nakauwi na rin ako. Sila ang sumalubong sa akin sa airport kasi for good na ako. Ang saya ng ngiti nilang tatlo, ang panganay kong si Raybert, bunso kong si Al Ray at siya, si Arvic. O Kuya Bono, mas pinili ng mga anak ko si Arvic kesa sa tatay nila at sang-ayon ako sa naging dahilan nila. Kailangan ko ng fresh start, kaya't dapat bago ang mga kasama ko. Nagpakasal kami ni Arvic December 2021 dito sa bayan nila at dito na rin kami nakatira. Isinilang ko si Joshua January last year, 2023, unang bunga ng pagmamahalan namin ni Arvic. And so far, Kuya Bono, ay wala naman kaming naging problemang malala pa, lalo na tungkol sa third party dahil malimit ay 2 lang ang destinasyon ng asawa ko, bahay shop lang. Kung aalis man siya at mag-home service, nagpapaalam pa. Nanalo si Lola Lolita sa kaso ng lupa bago siya pumanaw noong February 2022. Isinalin niya sa pangalan ni Papa ang lupa kaya't nakapag for good na rin si Mama. Kaming tatlong mag-iina ay parang magkakaibigan lang, Kuya Bono. Si Mama, ako at si Al Ray na ngayon ay 2 na rin ang anak. At siya ang pinakamayaman sa aming tatlo kasi mahusay si Aris sa negosyo. Okay din naman ang relasyon nila mag-asawa, bagay na ikinatutuwa ko dahil hindi ko rin naranasan ng ma-stress sa pinagdudahan kong marriage life ng bunso ko. Si Albert naman ay nag-abroad sa Dubai at doon siya nakatagpo ng asawang pinakasalan na rin niya doon din last year lang. Pumunta pa nga sina Al Ray at Aris doon para saksihan ang kasal ng papa nila sa isang Indiana. Si Raybert, ang panganay ko, ay dati nang nasa Dubai. Stylish siya doon at kasalukuyang sobrang happy sa jowa niyang Afghan, si Abdin. Napakagwapo naman kasi ni Abdin, Kuya Bono. Ano ba naman ang pamanan ng mga Joshua Garcia o Daniel Padilla sa mukha ni Abdin? Maputi, matangos ang ilong, kulay jade ang mata. I know, walang forever sa kanila. Kahit kanino naman, di ba? Sabi nga ng Lola Lolita ko, no one is yours. Iiwan at iiwan ka,
because life itself is not yours to keep. Kaya naman, hinahayaan ko na lang maging masaya ang anak kong si Raybert. At syempre ako din kahit na alam kong walang forever. At sana kayo din mga kahugot, just enjoy each day with what you have and who you have while it's still there. Hanggang dito na lang. Nagmamahal, Raylene. Una sa lahat kahugot na Raylene, thank you sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig. Alam mo, habang binabasa ko yung kwento mo ay parang nasa kabilang side yung sa'yo, nasa kabilang side naman yung kwento ni Yvonne. Sapagkat parang parehas kayo ng kwento. Kaya lang si Yvonne kasi ay hindi nag-update ng kanyang love life. Current love life niya, samantalang ikaw ay nag-happy ending ka na. At pagkatapos ng maraming masasakit na relasyon ay umibig ka na ulit. Samantalang si Yvonne, sabi niya, ay ibang yugto na ulit yun ang kanyang kwento. At hangad ko na sana na si Yvonne ay magkaroon din ng ganong ending ng kanyang kwento lamang. Okay? Na magkaroon din ulit ng chance na lumigaya sa piling ng isang lalaki. Si Yvonne ay nag-concentrate kasi sa masasakit na pangyayari sa kanyang relasyon sa kanyang asawa. Samantalang ikaw, nag-apura ka naman, pinasadahan mo lang yung previous relationship mo, which I understand sapagkat alam mong baka makarinig nila at makabanggit ka ng mga bagay na baka mag-bring up pa ng sigalot o kaya alam mo na yon, di ba? Baka bigla kang i-chat, ba't gano'n yung sinabi mo sa kwento mo. I understand that perfectly kung bakit parang nag-apura ka dun sa part ng mga previous relationship mo. And ang mahalaga ay yung leksyon na hatid ng iyong kwento. Lalo na sa napakarami nating single mom dyan na nagsabi dati na ipo-focus na lang nila ang kanilang buhay sa kanilang mga anak. Your story serves as a reminder that kahit yung mga anak mo ay hindi mo maaangkin forever, that aalis sila at magkakaroon sila ng sariling buhay. That is why kailangan mong magmahal. Salute pa rin sa bunso mo na si Al Ray sapagkat talagang napakagaling niya, hindi ba? Anyway, mga kahugot na itanong ko lang kasi parang nakulangan ako doon sa part ni Al Ray. Kasi di ba maagang nag-asawa at tinanong ko si Raylene kung hindi na ba nag-aral pagkatapos mag-asawa. Ang sabi niya ay nakapagtapos ng college with flying colors pa rin. Kaya sumaludo talaga ako sa anak mo and of course that is because of you. Kanino ba yung magmamana, hindi ba? And yes, it's a happy ending story actually at sana magtuloy-tuloy na kahugot na Raylene ng magandang buhay na meron ka ngayon. Although it's simple and nagkaroon ka parang comparison about your mom, your daughter, and you na para kayo magkakaibigan lang pero si Raylene ang pinakamayaman. Hindi ba? It's sana magkaroon ulit ng part kung saan nakafocus naman yung kwento ninyong tatlong mag-iina. Hindi ba? Parang tatlong generation ng mothers. Yung mom mo kasi ay hindi mo nabigyan masyado ng emphasis sa kanyang kwento pero yung pahapyaw ay sinabi mo na nagloko din dati yung papa mo and your dad also begged for another chance before sa mom nyo. Well, I hope na hindi dadanasin ni Raylene o ni Al Ray ang nadanas ninyong mag-ina. Anyway, again, maraming salamat kahugot na Raylene for your beautiful story. At sa ating mga shoutout dun sa video na ginawa natin sa YouTube.
Paano ba ito? Hiniram ko lang kasi itong cellphone ng bata para pagbasahan ng mga shoutout. Ayun. Mula sa video, sa teaser ng kwento ng kahugot natin si Raylene, sabi ni Enili Nave. Actually, ito si Evangeline, also known as Yvonne. Thank you, Kuya Bono. New story na naman ng mapapakinggan at makuhanan ng aral. Love lots. Thanks a lot. May similarity kaya, hindi ba? Carol Tungpalan Batugal, thanks is not enough. Po, Kuya Bono, sa walang sawang pag-upload sa mga live stories ng kapwa naming kahugot. Bless you always po. Keep healthy and stay safe, Kuya Bono. Actually, maraming salamat sa inyo mga kahugot, lalo na sa mga laging nagpaparamdam at nagsasabing nakikinig sila. Ganon din sa mga silent listeners lang na alam kong nakikinig pero hindi lang nagpaparamdam. Maraming salamat sa inyo. Daisy, thank you sa new story, Kuya Bono, from Doha, Qatar. Daisy Lynn Bitania. At mula naman kay Mali, wow, another story, Kuya Bono. Thank you for always uploading, always listening here. Leslie Tuliao from Hong Kong. Tin Hao, God bless you always too. Chris May Tamayo, hello Kuya Bono, salamat sa bagong story. Always bangos po dito sa Al-Baha, Saudi Arabia. Nilan Jane Stoneheart D.S. Abido, isa akong masugid na taga-abang sa mga kwentong binabasa mo. Shout out po sa mga taga-Palayag Amulong na nakikinig sa'yo, watching here in Dubai po. Hi sa mga kahugot natin dyan sa Amulong. Thank you, Kuya Bono. May abangan na naman kami, always listening here in Montalban, Rizal. Sabi ni Maynard Castro. Salamat. Lynn Tolosa, salamat sa bagong upload, Kuya Bono. Shout out po always sa bangers here in Hong Kong. Thank you, Lynn. Marites Basho Dumana as well, another interesting story again. Kuya Bono, thank you. Always sender pa shoutout po ulit. No problem. Shoutout sa'yo, Marites. Olivia Pulido Tasio, shoutout to you. Kailan yung part 2 ni Eliza? Nakausap ko na siya dati, mga about 3 months ago. Kaya lang wala pang update. Or baka hindi pa ako nag-check ng messenger nating page. Kenneth Brian Rojas, shoutout to you from Bambang, Nueva Vizcaya. Shoutout mga kahugot dyan. Jake Leones Kusipag, shoutout to you. Daisy Bell Machas Rivera na taga Rojas Isabela, listening here in Oman pala. Shoutout to you, Daisy Bell. Zoyong, shoutout to you dyan sa Malaysia. And Marel Nuda, can't wait ko na po. May papakita naman po ako while working here in UN, Long, Hong Kong. Salad na banger and listeners in CLS. Salamat, Marel Nuda. Chonalyn Mariam, shoutout to you. Jake Leones Kusipag, shoutout to you. Yan ng Etasem, shoutout to you. Also to Emily Edica Viloria, shoutout to you. Edwin Hinova Beria, salamat sa new story ko. Bono, bangos po dito sa Estancia, Iloilo. Shoutout to you, Edwin Hinova Beria. Wala na ba? Yun lang ba? All comments. Hindi ko na iwasan ko. Oops. Angela pala, shoutout to you. Nag-ano siya, nag-play. Magpuputa na Naku po. hanggang sa una lang sila. Pero kalaunan ay dusa na ang ihahatid nila. Okay. Tapos na. Chonalyn Mariam, shoutout to you. Tapos na rin yata talaga lahat. Angela, Zoyong, Melwin Antonio Cayaban, shoutout to you. Cristel Iteng Sibaluka, shoutout to you. And Lynn Tolosa, tapos na. Maynard Castro ng Montalban Rizal, shoutout to you. Tapos na lahat. So again mga kahugot, maraming salamat sa paglalaan ng oras sa ating programa. Stay healthy, stay safe, and God bless us all.